Napanatili ng bagyong Ophel ang taglay nitong lakas at inaasahang maglalandfall sa silangang bahagi ng Cagayan o Isabela bukas ng hapon. Samantala, inaasahan namang papasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Manny bukas ng gabi at tatawaging bagyong Pepito. Ang ibang updates sa ulat panahon mula kay Chanel Dominguez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan po nating bagyo na si Ophel. So kung makikita po natin dito sa satellite imagery po natin, meron po tayong tatlong bagyo na binabantayan. Pero unahin na po natin itong si bagyong Ophel. Huli po siyang namataan sa line 390 kilometers east-northeast ng Daet, Camarines Norte. May taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, kung makikita din po natin, ito po yung bagyong Nika po na binantayan po natin noong mga nakarang araw ay nasa labas naman na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang anumang direktang epekto na sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, meron din tayo nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, Tropical Storm Manny, yun po yung kanyang international name at tatawagin po natin itong Pepito once na pumasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamaya din po, may update po din po tayo hinggil po dito sa ating binabantayan na si Tropical Storm Manny. So kung makikita po natin, ito po yung magiging track po ni Ophel as of 5 p.m. Kung makikita po natin, possible po ang landfall dito po sa eastern coast ng Cagayan at Isabela bukas na po. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dito sa may Cagayan or Isabela po dahil na rin po sa mga nakaraang pagdaan po sa kanila ng mga bagyo, asahan po natin ang malalakas na hangin at ang mga bugso ng pag-ulan. Kung makikita din po natin, bahagya po ito lalabas ng Philippine landmass bilang isang typhoon category at possible din ang landfall scenario or close approach dito po sa anumang Babuyan Islands po. At pagdating po dito, possible na po siya maging typhoon category pa rin po siya at ito ay magmumove northeastward by Saturday, November 16, patungo na po siya sa east of Taiwan. Dahil po dito kay bagyong Ophel, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Apayao. Signal number 1 naman tayo dito sa Batanes, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Aurora. Possible din po, magtaas pa rin po tayo ng mga tropical cyclone wind signal dahil po isa po siyang typhoon category. Ang pinakamataas po natin na tinataas tuwing typhoon category ay signal number 4. Ano naman po ba yung ine-expect nating ulan na dala po neto ni bagyong Ophel? Today hanggang bukas po ng tanghali or hapon ay asahan po natin ang heavy to intense or 100 to 200 millimeters of rains po dito sa may Cagayan at Isabela. Kung matatandaan po natin, ilang bagyo na po ang dumaan dito po sa Northern Luzon kaya asahan pa rin po natin yung mga matataas po ng mga pagbaha po sa ngayon sa kanila na hindi pa po humuhupa at ito po ay magdadagdagan pa rin po ng forecast po natin na 100 to 200 millimeters of rain sa paglapit po netong bagyong si Ophel. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na possible po ang mga pagguho ng lupa at ang mga flash floods pa rin po. Para pa rin bukas, hanggang bukas ng hapon ay asahan naman natin ang moderate to heavy na pag-ulan dito sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Catanduanes. Tomorrow afternoon to Friday afternoon, which is November 15, nakikita po natin may pula na po tayo, which means intense to torrential na pag-ulan po. Above 200 millimeters of rain na po dito po sa Cagayan at Isabela. So kung makikita po natin ano yung possible impact nito, widespread incidents na po ng severe flooding at landslide ang inaasahan natin. Heavy to intense naman po dito sa Batanes, Ilocos Norte at Apayao. Moderate to heavy naman sa Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao.
Para naman po Friday afternoon at Saturday afternoon, yung paglayo po neto ni Bagyong Opel ay humihina na rin naman po ang kanyang dalang ulan na aapektuhan dito sa ating Philippine landmass. Kaya asahan na lamang po natin ang moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Kaninang 5 p.m. ay nagtaas na po tayo ng gale warnings dito po sa seaboard po ng eastern coast ng Cagayan, Isabela at Aurora. Kaya delikado na po pumalaot dito po sa mga nasabi nating seaboards. At possible pa rin po ito madagdagan habang paakyat po itong si Bagyong Opel. Ano po ba ina-expect natin in terms po sa coastal waters? Asahan po natin up to 10 millimeters po na pag-alon po dito po sa eastern seaboard ng mainland Cagayan, seaboards ng Babuyan Islands. 8 meters naman po dito sa seaboards ng Isabela, remaining seaboards ng mainland Cagayan, at 5 meters naman po sa seaboards ng Northern Aurora. Meron din tayo nakataas na storm surge warning. Kanina po nilabas po natin 2 p.m. Asahan po natin 2.1 to 3 meters po na alon dito po sa Isabela, Batanes, Cagayan, Northern, Ilocos Norte. 1 to 2 meters naman po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes at Northern Aurora. Ito na po, update naman po tayo dun sa susunod po nating bagyo na tatawagin po nating Pipito pagpasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina 3 p.m. ay huli siyang namataan sa layong 1,900 kilometers east ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung makikita po naman po natin, masyado pa po itong malayo sa ating Philippine landmass at wala pa pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ito naman po yung nilabas po natin kaninang Tropical Cyclone Advisory, kaninang 11 a.m. Ito po yung nakikita po natin track na ni magiging bagyong Pipito po natin. Nakikita din po natin landfall scenario din po ang nakikita po natin sa ngayon, and particularly po dito po sa may Bicol region. Kumikita natin possible pumasok siya ng ating Philippine Area of Responsibility bukas din po ng 8 p.m. At ito po ay lalapit po dito po sa atin by possible 8 p.m. po. Meron na po tayo mga nakataas na tropical cyclone wind signal ng 8 p.m. November 15 dito po sa mga Eastern Visayas or Bicol region po. Pagdating po ng November 17, ito po, nakikita po natin landfall din po niya dito po sa may Bicol region. And then nakikita din po natin typhoon category, ang pinakamataas po niyang possible na kanyang category po.